Malapit sa isang tahimik na kubo, masayang nagtuturo si Tenant ng sining ng paggamit ng espada sa isang grupo ng mga bata. Nabasag ang kapayapaang ito nang dumating ang kanyang dating estudyante na si Prinsipe Martin Roderick, na nag-utos na pauwiin ang mga bata upang sila ay makapag-usap. Nang mag-usap sila sa tabi ng apoy, iginiit ng prinsipe na kailangan niya ang lakas ni Tenant, na kilala bilang pinakamagaling na espada ng kanluran, upang manalo sa isang labanan sa pagmamana ng pamilya. Mahigpit itong tinanggihan ni Tenant, at nang magdesperado at magalit si Martin, inilabas ng guro ang kanyang matinding kapangyarihan upang ipaliwanag ang kanyang tunay na dahilan. Ipinagtapat ni Tenant na ang pagiging nasa tuktok ay isang malungkot na lugar at wala na sa kanluran ang makakapantay sa kanyang kakayahan. Ang tanging hiling na lamang niya sa buhay ay maranasang muli ang nakakalasing na kaligayahan ng pakikipaglaban sa bingit ng kamatayan, isang pakiramdam na minsan na niyang naranasan ng makaharap ang isang taong mas malakas sa kanya. Bunga ng pag-uusap na ito naging labis ang galit ni Martin sa loob ng isang malamig at marangyang mansyon habang walang tigil na bumubuhos ang malakas na ulan. Sa loob, ang atmosfera ay kasing gulo ng panahon. Galit na nagpapabalik-balik si Martin sa marmol na sahig habang sinusumpa niya si Master Tenant dahil sa pagkapit nito sa isang pagmamalaki na wala namang praktikal na layunin. Ibinulong niya sa kanyang sarili ang mga aral na natutunan niya mula sa lalaki, ngunit idinagdag niyang hindi niya maintindihan ang pagiging pabago-bago nito, at kung bakit hinahayaan lamang ng isang taong may labis na talento na masayang ito habang naghihintay na may maglagay sa kanya sa gulo. Pagkatapos ay binalingan ni Martin ng matalim na tingin si Dominic, isang bihasang mersenaryo na tahimik na nakatayo, at tinanong kung naiintindihan ba nito ang pagkadismaya sa ganoong nasayang na potensyal. Matapos ang isang tahimik na sandali, tinanong ni Dominic kung ano ang napakahalagang dahilan kaya't kinailangan pa siyang ipatawag ng personal ni Martin sa gitna ng malakas na bagyo. Tinuwanan lamang ni Martin ang tanong at ipinaliwanag na ang kanyang nakatatandang kapatid ay ganap ng nabulag ng uhaw sa kapangyarihan. Idinagdag niya na dahil sa desperasyon, nagtayo ang kanyang kapatid ng isang bagong kumpanya upang labanan si Martin sa kanyang sariling teritoryo, kahit pa wala itong karanasan sa nasabing industriya. Nang magtanong si Dominic kung ano ang inaasahan nitong gawin niya, malamig na sumagot si Martin na gusto niyang tuluyang mabura sa mundo ang Zoldy Commercial Company. Upang selyuhan ang kasunduan, inilapag ni Martin ang isang magarang patalim sa lamesa at inutusan si Dominic na iwan ito sa madugong lugar ng krimen upang palabasin na ibang maharlikang pamilya ang may gawa ng pagpatay. Nanlaki ang mga mata ni Dominic nang makilala niya ang simbolo at mapagtantong pagmamay-ari ang sandata ng isang ganap na magkaibang aristokratikong pamilya. Habang binabagabag si Dominic sa bigat ng moralidad ng nasabing gawain, idiniin ni Martin na ang palugit ay sa susunod na linggo, partikular na bago magsimula ang kompetitibong subastahan. Nabigla si Dominic sa ikli ng oras, ngunit higit siyang nanlumo nang magbanta si Martin sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang mga anak ng mersenaryo ay kasalukuyang mahigpit na binabantayan ng binata. Bunga ng matinding takot at bigat ng imposibleng desisyon na kailangan niyang harapin, lumabas si Dominic sa walang awang ulan. Mahigpit niyang hinawakan ang patalim hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko sa daliri, isang malamig na paalala ng dugong mapipilitan siyang padanikan habang naglalakad pabalik sa kanyang base. Pagdating sa punong tanggapan ng mga mersenaryo, binalot ng tensyon ang paligid ng isalaysay ni Dominic sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama ang mga detalye ng misyon, na nagresulta sa matinding galit at hindi pagkamangha ng lahat sa silid. Isinumpa ng mga mersenaryo ang pangalan ni Martin, at tinawag siyang isang baliw dahil sa pag-uutos na masakeren ang mga tauhan ng sarili nitong kapatid at sa paggamit ng panlilinlang upang magsimulan ng digmaan sa pagitan ng mga maharlika. Inilabas nila ang kanilang sama-samang pagkadismaya kung paano patuloy na ginagamit ng batang Roderick ang mga inosenteng anak ni Dominic bilang pain upang makontrol ang kanilang grupo. Hinampas ng isang mersenaryo ang kanyang kamao sa isang kahoy na mesa at isinigaw na hindi na niya matitiis ang kawalang galang na ito kaya't nais niyang sakalin si Martin sa mga oras na iyon. Isang kasamahan naman ang dumaing sa mapait na katotohanang tinatrato lamang sila bilang mga walang kwentang pambala sa kanyan sa isang mababaw na digmaan para sa mana ng isang mayamang pamilya. Nananatiling nakakabahalang tahimik si Dominic sa gitna ng pag-aaklas, nakatitig lamang sa kailaliman ng kanyang inumin. Kalaunan, iniutos niyang tumahimik ang lahat at ipinaalala sa kanila na dahil walang sino man ang nakakaalam kung saan itinatago ang kanyang mga anak, ang kanilang walang saysay na galit ay hindi magbibigay ng anumang solusyon. Tinuya ng isang babaeng malinamnam na mersenaryong may Olandes na buhok ang malungkot na sitwasyon,
at sinabing ang kanilang reputasyon bilang pinakamagaling na grupo ng mga mersenaryo sa kaharian ay walang kwenta kung mapipilitan lamang silang maging mga masunerang aso ni Martin Roderick. Ipinunto rin niya ang malaking problema sa misyon, na nagpapaliwanag na ang panganay na anak na lalaki ng mga Roderick ang nagpopondo sa kumpanya ng Combel, na nangangahulugang ang seguridad nito ay napakahigpit. Ikinatwiran niyang ang pagpapadala sa mga mersenaryo ng Drake roon ay katumbas na ng pagpapakamatay. Nagbuntong hininga siya ng malalim at sinabing sa ganoong takbo ng mga pangyayari, lahat sila ay nakatadhanang mamatay sa ilalim ng anino ni Martin nang hindi man lang nakikita ang tunay na kalayaan. Napunta ang usapan sa Hilaga, kung saan ipinahayag ng isang mersenaryo ang kanyang matinding pagsisisi na hindi nila inilipat ang kanilang operasyon doon ilang taon na ang nakararaan. Ikinatwiran niyang mas magiging maayos sana ang kanilang buhay sa ilalim ng pamumuno ng tanyag na si Count Fenris, isang lalaking napapabalitang trumatrato sa kanyang mga sundalo ng may tunay na paggalang at hindi bilang mga kasangkapan lamang. Pinag-usapan nila ang lumalagong kapangyarihan sa Hilaga, na binabanggit na maging ang grupong Cerberus at ang maalamat na lalaking may puting buhok na si Jillian, na dating pinuno ng Retatost, ay sumapi na sa hukbo ni Fenris. Ang pagbanggit sa pangalan ni Fenris ay nagdulot ng isang bihira at panandaliang ngiti sa mukha ni Dominic. Inamin niyang gusto niyang makilala ang ganoong tao kahit minsan lang bago matapos ang kanyang oras, bagaman may madilim siyang hinala na ang pagkikita nilang iyon ay mangyayari sa magkabilang panig ng isang labanan. Subalit ng mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng taberna habang patakbong pumasok ang isang mersenaryo, hinihingal at nauutal sa labis na pagkataranta. Ipinaalam niya sa kapitan na may dumating na isang misteryosong bisita sa ganoong kalalim na oras ng gabi. Agad na nabalot ng kaba ang grupo at nagtaka kung sino ang maghahanap sa kanila sa gitna ng gabi, ngunit ibinunyag ng mensahero ang isang pangalang nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Ipinakilala raw ng bisita ang kanyang sarili bilang kinatawan ni Count Fenris. Matapos ito, pumasok si Jillian sa silid taglay ang isang mabigat na presensya, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang dating pinuno ng Retatost at kasalukuyang pangalawang pinuno ng mga mercenary ni Fenris. Labis na nabigla si Dominic nang makita niya ang mga maalamat na mandirigma sa loob ng kanyang base. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jillian at diretsahang sinabi kay Dominic na may isang mahalagang tao na nangangailangan ng kanyang presensya. Hindi naglaon, dinala ni Jillian si Dominic sa kailaliman ng madilim na kakahuyan patungo sa isang tagong at sira-sirang kubo. Sa loob, tahimik na nakaupo ang batang si Ghislaine sa tabi ng lumalagutok na apoy, habang ang amoy ng nilulutong simpleng pagkaing pinapaitan ay pumupuno sa maliit na espasyo. Pagpasok ng dalawang lalaki, formal na ipinahayag ni Jillian na dinala na niya ang kapitan. Tumangala si Ghislaine at nag-alok ng maikling paghingi ng paumanhin para sa misteryoso at biglaang pagpapatawag bago inalok si Dominic na maupo. Ganap na natigilan si Dominic sa murang edad ni Ghislaine, at naglakbay ang kanyang isip kung ang batang ito nga ba talaga ang maalamat na figurang madalas niyang marinig. Humingi siya ng kumpirmasyon kung ang bata ba talaga na kanyang kaharap ay ang tanyag na si Count Fenris. Bagaman mukhang bata, ang pagkakita sa nakakatakot na si Jillian na magalang na nakatayo sa likuran nito ay sapat na patunay ng katayuan ng bata. Umupo si Dominic at nagtanong kung ano ang posibleng kailangan ng isang dakilang Panginoon ng Hilaga mula sa isang maliit na grupo sa kanluran. Agad na sinabi ni Ghislaine ang kanyang pakay, na nagpapahayag ng kanyang layuning dalhin ang mga mersenaryo ng Drake sa ilalim ng kanyang direktang pamumuno. Nagtaka si Dominic at nagtanong kung bakit magkakaroon ng interes si Fenris sa kanyang mga tauhan gayong marami na itong nasakop na mga piling grupo. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang habol niya ay ang malawak na ugnayan na nabuo ng mga Drake, dahil ang pinakalayunin niya ay mapag-isa ang lahat ng grupo ng mga mersenaryo sa kaharian sa ilalim ng iisang bandila. Inalok niya si Dominic ng pwesto sa Fenris, ngunit mabilis na dumilim ang ekspresyon ng kapitan nang maalala niya ang mga banta ni Martin Romuald's, Roderick laban sa kanyang mga anak. Nagpakawala siya ng isang pagod na buntong hininga at bakas ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi kay Ghislaine na ang alok ay tila isang magandang panaginip, ngunit napipilitan siyang tanggihan ito. Nang tumayo si Dominic upang umalis, ikinatwiran niyang ang kanluran ay pinamamahalaan ng sarili nitong komplikado at mapanganib na mga sitwasyon, ngunit pinutol ni Ghislaine ang mga dahilan nito. Diretsahang nagtanong ang bata kung ang mga sirkumstansyang iyon ba ay may kinalaman sa pagiging bihag ng kanyang pamilya. Nanigas sa kinatatayuan si Dominic habang nanlalaki ang mga mata sa matinding pagkabigla. Dahan-daang ibinaba ni Ghislaine ang kanyang talukbong, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding determinasyon,
at nangakong siya mismo ang lulutis sa sitwasyon ng mga bihag upang putulin ang ugnayang nagkukulong sa mga Drake sa pamilya Roderick. Sa kanyang isipan, kinilala ni Ghislaine ang lalaking nasa kanyang harapan kung sino talaga ito, si Dominic Drake, ang huling pinuno ng mga mersenaryo na minsan ay nagkaroon ng tapang na manindigan laban sa lakas ng hukbo ng hari ng mga mersenaryo. Hindi naglaon, lumipat ang eksena sa gitna ng lungsod kung saan nakatayo si Ghislaine sa tuktok ng isang mataas na tore sa gitna ng malakas na pag-ulan, kasama ang malanding katulong na si Belinda at ang matikas na si Lucas. Nakatingin sila sa ibaba sa malawak na asyenda ni Martin, isang monumento ng kasakiman. Napasipol si Lucas bilang pagpuna sa karangyaan ng mansyon habang nagreklamo naman si Belinda tungkol sa kahabag-habag na panahon, na dumaing na tila lahat ng misyon nila kamakailan ay laging nauuwi sa pagkabasa ng kanilang mga sarili hanggang buto. Ipinaalala ni Ghislaine kay Belinda na bilang commander ng hukbo ng Hilaga, hindi siya maaaring kumilos ng may labis na kapusukan, bagaman pabirong ipinunto ni Lucas na ang kanilang kasalukuyang palihim na pagpasok ay malapit ng lumampas sa hangganang iyon. Hiningi ni Ghislaine kay Belinda ang isang partikular na balot, at habang naghahanda siyang tumalon mula sa tore, ibinigay niya ang kanyang huling utos na dapat muna nilang pagtuunan ng buong pansin ang pagtiyak sa kaligtasan ng pamilya ni Dominic. Naguluhan si Belinda at nagtanong kung hindi ba sila papasok sa mansyon bilang isang grupo. Ngunit simpleng sinabi sa kanya ni Ghislaine na para sa pagkikitang ito, plano niyang dumaan sa mismong harapang pintuan. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Martin sa isang desk habang pinapaikot-ikot sa kanyang mga daliri ang isang maliit na gintong barya na ulo ng lobo, ang palatandaang ginamit ni Ghislaine upang magpakilala. Inamin ni Martin na nagduda siya dahil dumating ang bisita ng mag-isa, ngunit kinilala niya ang pagkakagawa nito bilang simbolo ni Count Fenris. Nang uuyong siyang nagtanong kung talagang naglakbay pa ng malayo ang konde para lamang makipag-ayos para sa isang grupo ng mga mersenaryo, itinama siya ni Ghislaine ng may malamig na ngiti, at sinabing wala siya roon para lamang sa isang grupo, kundi upang kumuha ng isang kapaki-pakinabang na espada. Nang mayabang na igiit ni Martin na pagmamayari na niya ang espada, hindi natinag si Ghislaine at inulit na nandyan siya upang bilhin ito sa mismong harapan nito. Tinuwanan ni Martin ang nakita niyang maling pagyayabang ng konde, ngunit nawala ang kanyang tawa sa kanyang lalamunan nang ihagis ni Ghislaine ang isang mabigat na bag ng mga kumikinang na runestone sa lamesa. Nagliwanag ang mga bato mula sa loob, at napagtanto ni Martin na ang bag ay naglalaman ng sapat na yaman upang makabili ng 2 maliliit na kastilyo ng buo. Kinakabahan siyang nagtanong kung inaasahan ba ni Ghislaine na ibebenta niya ang kanyang impluwensya sa mga Drake para lamang sa ganoong halaga. Nanatiling kalmado si Ghislaine at nag-alok pa ng higit, habang sinasabing mayroon siyang mga tambak ng gayong mga bato na nabubulok lamang sa kanyang lalagyan ng yaman. Sinubukan ni Martin na makabawi, at nagtanong kung naiintindihan ba ng konde ang mga nakataya sa labanan para sa pamumuno na kasalukuyang nangyayari. Lantarang kinutya siya ni Ghislaine, at tinawag siyang isang taong mababaw mag-isip. Ipinunto niya na ang labis na pagkahumaling ni Martin sa iisang grupo ng mersenaryo ay kaawa-awa, at iyon mismo ang dahilan kung bakit tinitingnan siya ng kanyang nakatatandang kapatid bilang isang madaling target na dapat alisin. Sa matinding galit dahil sa lantarang kawalang galang, tuluyang nawala ng pagpipigil sa sarili si Martin, at binunot ang kanyang espada sa gitna ng bulag na puot habang naghahandang umatake. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.